kailangan po natin na basahin, unawain yung lyrics ng kanta na binuo ni Julian San Jose. At doon sa awitin na kanya pong kinanta, ito po ay may kinalaman sa aralin natin ngayon. So, bali ito yung introduction natin. At the same time, ito na din yung gawain na gagawin ninyo na task, learning task number 1. Yung gawain 1, na kailangan nyo sagutin yung tatlong tanong na ito. So, habang tayo po ay nag-aaral, maaari nyo na pong sagutin. No? Salamat doon sa nagsabi na ako'y nakamute ha. Ayan, ito po ay mga tanong na ito ay may kinalaman po dun sa nararanasan natin sa sitwasyon natin ngayon. Halimbawa, yung isa, number 1, ano ang susi sa mabilis na pag-usad kung ang bansa ay dumaranas ng pagkalugmok? So, ang mga pagkalugmok, di ba, nung 2020, bago ang pandemya, meron munang pagputok ng Bulkang Taal. So, after naman po bago matapos ang taon, nagkaroon naman tayo ng bagyong Ulysses. So, marami tayong naranasan. At hindi lang yan, yung Marawi, yung mga naranasan pa natin ng mga previous years, yung Yolanda. So, paano nakikita o pinakikita ng awitin ang pagbangon ng mga Pilipino kapag nakakaranas ng mga sakuna? At number 3, mahalaga ba ang pakikilahok at pagdadamayan sa tuwing may problemang kinakaharap at bakit? So after nyo masagutan sa notebook or sa papel or sa isang malinis na papel, pwede nyo na po siyang i-picturean at i-turn in, no? O yung pag-turn in natin, may laman po Gayun din, pwede nyo din gawin sa Microsoft Docs or sa Google Docs or sa kung saan kayo nais. May mga mag-aaral kasi na napaka-artistic talaga namang ginagamit pa nila yung Canva, ginagamit pa nila yung ibang mga apps para lang po maging creative sa pagpasa ng kanilang mga task. At salamat sa inyong mga effort. Siyempre, hindi masasayang ang effort na yan. So, tunghayan na natin yung ating aralin. Pag narinig nyo po ang salitang pakikilahok, ano ang unang pumapasok sa inyong isipan? So you can chat sa chat box kung ano yung sagot nyo. Sige Maris, ano yung sagot mo? Pakikisama po. Pakikisama. Okay, Peter? Pakikipagtulungan po, ma'am. Pakikipagtulungan. Katulad ng larawan, meron tayong nakikitang larawan. So, yan no, pag sinabing pakikilahok, may pagtutulungan, may pakikiramay, yan, no? Pakikisama. Salamat sa inyo pong mga sagot. So, mayroon na tayong idea. So, puntahan natin yung ating mga slides sa lecture natin ngayon. Balik-aral natin yung ating aralin nakaraan. So, yung aralin natin nakaraan ay tungkol sa paggawa. So marahil na alala nyo po no, na ang paggawa ay hindi po dapat tayo nagiging instrumento o kasangkapan. Dahil meron tayong talento ay pwede na tayong maging kasangkapan ng iba. Ang paggawa ay para sa sarili mo, pagbuo ng iyong pagkatao. So kaya ka nga nagtatagumpay kasi yan yung skills mo, yan yung nais mong gawin, yan yung purpose mo sa buhay. Ang paggawa natin ay may kinalaman sa dahilan kung bakit ka nilikha ng Diyos. No, ang paggawa ay resulta ng pagkilos ng tao na may layuning makatugon sa pangangailangan ng kapwa. Kaya nga hindi tayo nabubuhay sa ating sarili lamang. Kailangan natin ng kapwa. Sa wikang Ingles, no man is an island. So hindi ka pwedeng manatili ng mag-isa ka lang. Kaya nga ang Diyos binigyan tayo ng kaibigan, kasama, makakasama, kapatid, kapitbahay, kaklase. So marami no na kailangan natin gawin no dahil sa paggawa yan po yung dapat nating yung purpose ng buhay mo. At ang paggawa, sabi ko nga kanina, ay hindi ng tao ay hindi ang tao para sa paggawa kundi maaring ituring ng tao ang bilang hindi pwedeng maituring ang tao na kasangkapan ng paggawa. Ang paggawa ay higit sa pagkita lamang ng salapi.
Ang tunay na pinakamataas na layunin ng paggawa ay ang pagkamit ng kaganapan bilang tao. Kaya ka gumagawa, marahil gusto mong kumita ng salary, pero secondary na lang yon. Ang pinaka main purpose mo is to aim to gain or to get whatever your dreams, di ba? Yung goal mo in life, yan yung una mong purpose. Secondary na lang yung pera. Pero hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin kailangan ng salapi. Kasi sabi nga, ng mundong ito, the money makes the world go round. So pag wala kang pera, hindi ka makakakilos. Pero syempre, ang purpose mo pa rin, yung pagtulong sa iba. Kasi may pagkakataon talaga sa buhay natin na kahit may pera ka, kulang ang buhay. No, kulang kung wala kang may emptiness sa buhay mo, may emptiness sa puso mo, at meron kang mga bagay na wala kang kasiyahan. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay pwede tayong paligayahin ng pera. No, kailangan natin din ng tunay na pag-ibig, ng tunay na mga taong nakapaligid sa atin. Minsan kasi may mga tao, kapag meron ka lang pera, nandyan sila, pag wala ka na, wala na sila. Sa ating panimula, nakikita natin yung larawan. So ito po yung isang ugali ng mga Pilipino, ang pagtutulungan o tinatawag na bayanihan. So bakit kaya nagkaroon ng ganitong ugali ang mga Pilipino? Marahil hindi lang naman tayo, sa ibang mga lugar at bansa ay nagtutulungan. Nga lang sa atin, ito po yung halimbawa at ilustrasyon. Ang mga Pilipino ay sama-samang tumutulong. Marahil hindi naman kayang buhatin na isang tao lang. So kailangan ng kasama, kailangan ng makakatuwang, kailangan ng katulong para mapadali ang gawain at para mas masayang doon sa ginagawa, no? Mas masaya kaya kapag marami at masaya kung nagtutulungan. So sa bayanihan, nakikita natin yung puso ng mga gumagawa. Sabi nga dyan sa Genesis chapter 2 verse 18, hindi mainam na mag-isa ang tao, binibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Ito ang dahilan kung bakit ang tao ay may kapwa, sapagkat hindi siya mabubuhay na mag-isa. Ang bawat tao ay may pananagutan sa kanyang kapwa. Sabi nga ng isang bata, anong gusto mo paglaki mo? Gusto ko maging pulis. Ako gusto ko maging doktor. Ako gusto ko maging guro. Sabi ng isang bata, ako gusto ko maging kapwa. Kasi lahat kayo tutulong sa akin. So sa atin, no, sa ating buhay, marahil kailangan natin yung ganitong puso din na magkaroon ng purpose na makatulong sa iba. No, syempre pag may nakita ka na dapa, alam na may tulak mo pa siya, syempre kailangan mo tulungan. Pag may nakita kang nahihirapan, may puso ka ng pagtulong. Yan yung first quarter natin. Gusto mong gampanan yung pagkakaroon ng kabutihang panlahat. When we say pakikilahok, ayan, may mga words kayo nakita dyan. Actually, ito ay ginawa sa nung mga nakalipas pang mga taon. So, sa ISP, yung sa menti.com, ayan. So, yung ano ibig sabihin ng pakikilahok para sa'yo, ano yung volunteerism para sa'yo. So, ito yung mga words na dumating sa kanilang isip. Ano yung katulad ninyo, no? Nung narinig yung pakikilahok, naisip nyo yung pagtutulungan, nakikisa, yan. So, yan yun po. So, mahalaga ang pagpapakatao, ang pagkilala ng tao na kailangan niya ang lipunan. Dahil binubuo siya ng lipunan at binubuo niya ang lipunan. Sabi nga ni Manuel D. Kaya nga, kaya ka may pamilya. Kaya ang lipunan, di ba, may iba't ibang unit, no? Ang pinakamaliit na unit ng lipunan ay ang pamilya. Kaya ka binigyan ng pamilya para ikaw ay tulungan, gayon din ay ma-reciprocate natin yung pag-ibig na binibigay sa atin. Sa ating mga Pilipino, ito yung ugali din natin, no? Meron tayong utang na loob, kaya gusto natin ibalik yung utang na loob na yung favor na binibigay sa atin, gusto nating ibalik. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon na ibabalik yung pag-ibig na binibigay natin. Ang mahalaga, ginawa mong umibig, no? Kahit masaktan ka, mahalaga ginawa mo yung mabuti.
Nagkakaroon ng saysay ang kanyang buhay kung ito ay ginagamit ng makabuluhan tuwing siya ay nagbabahagi ng kanyang sarili para sa kapwa. Minsan kasi kaya ka nasasaktan kasi nag-expect ka. Too much expectation will hurt you. Kaya kapag tumulong ka, isipin mo na lang na ginawa mo yon para sa kanya. So huwag ka nang maghintay ng kapalit kasi masasaktan ka lang. No? Next. Ano ang dignidad? Sino ang nais magbasa? Ralota, pakibasa. Ito ang pagiging karapat-dapat ng tao sa pagpapahalaga at paggalang ng kanyang kapwa. Lahat ng tao ay may dignidad dahil sa dignidad nangingibabaw ang paggalang at pakikipagkapatiran dahil sa mata ng Diyos ang lahat ay pantay-pantay. Ayan. So, sa ating pinag-aralan na karapatan at tungkulin, kalakip doon ang dignidad. Kaya mo ginagawa ang iyong karapatan kasi may dignidad kang pinoprotektahan. At kalakip ng pagpoprotekta mo sa iyong dignidad ay paggawa ng iyong tungkulin. Kasi kapag hindi mo ginawa yung tungkulin mo, naiiba yung tingin ng tao sa iyo. Pag hindi mo ginawa yung responsibilidad mo, ikaw din nababawasan yung pagtitiwala mo sa sarili mo. Kaya nga minsan we need to forgive ourselves kapag tayo ay may mga bagay na hindi tamang ginagawa. Kasi yung dignidad natin, yung dignity na meron tayo, hindi na natin natatayuan. Kaya nga pag nagsalita ka, pag hindi mo tinupad, di ba? Nababawasan yung respeto. Dignidad ay kalakip ng respect. So, yung dignity, kasama niyan respect. Pag inconsistent ka sa iyong mga decisions, sa rules, sometimes yung dignidad na meron ka, yung tiwala ng ibang tao sa iyo nababawasan. Kaya dapat pahalagahan natin, no, igalang natin yung dignidad na meron tayo. Kaya nga yung values is part of the dignity. Yung bilang isang babae, may dignidad ka. Kaya wag mong hayaan na bastusin ka ng iba. At huwag ka rin maging kabastos-bastos kasi may mga bagay na ikaw mismo ang gumagawa kaya ka binabastos, di ba? O sa iyong pananamit, sa the way na magsalita ka. Kaya kung gusto mong igalang ka, gawin mo na maging kagalang-galang ka. Gayon din, no? Kasi kalakip doon ay respeto. Kaya ka nire-respeto dahil alam nila na ikaw ay isang matinong tao, mabuting tao. Pero kung may ginagawa ka na hindi tama, tapos gusto mo na respetuhin ka, para ang hirap ibigay. Sabi nga, yung respect ay hindi yan binibili. Kusang loob yung binibigay. At hindi mo pwedeng utusan ang tao na irespeto ka. Kasi kusang loob yan na binibigay. Nararamdaman yan ng tao kung dapat kang respetuhin, kung dapat kang igalang. No? Kaya we have this responsibility na maging karapat-dapat at pahalagahan natin yung dignidad na meron tayo. Kasi lahat tayo may dignidad, no? Sabi nga dito, dahil diyan sa dignidad na yan, nangingibabaw ang paggalang, pagkakapatiran, dahil sa mata ng Diyos ang lahat ay pantay-pantay. So tandaan mo, ikaw din, kung ikaw ay binata, dalaga, di ba? Nararanasan natin minsan yung pambabastos, yan. At kung may sinabi ka, gawin mo. Yan yung tinatawag natin sa ugaling Pilipino na palabra de honor. Meron kang isang salita, kaya huwag kang mangangako kung hindi mo kayang tuparin. So pwede ka naman din humingi ng tawad kapag hindi mo nagawa. Pero syempre yun nga kapag nababawasan, di ba? Nababawasan. So kapag nanonood ako ng mga K-drama, ang palagi nilang sinasabi, I want to regain your respect. I want to gain my dignity. Help me to gain my dignity. 'Di ba? Pag gusto nilang protektahan sila ng mga hari, no? Sa yung namumuno ng mga prinsipe ng hari at sila ay nakagawa ng hindi tama. Lagi nilang sinasabi na ibabalik ko.
So, kailangan ibalik mo yung tiwala. Parang ganito lang yan, yung baso, pag nabasag, hindi mo na pwedeng ibuuhin, di ba? May crack, no? So, hindi mo na buuin or basag na talaga siya. Pero, you can do something pa rin na magamit pa rin siya. Kagamit-gamit. Kaso lang, meron ng lamat or meron ng nangyari. So, syempre, di natin yun maiiwasan. Dala yan ng sitwasyon. Sa ano naman ang pakikilahok sa kanyang ugnay sa ating aralin, no? Pakibasa kung sino pong nais magbasa. Moneda. Ang pakikilahok ay isang tungkulin na kailangang isakatuparan ng lahat na mayroong kamalayan at pananagutan tungo sa kabutihang panlahat. Ito ay mahalaga sapagkat maibabahagi ang sariling kakayahan na makakatulong sa paggamit ng kabutihang panlahat. Ang pakikilahok ay isang tungkulin na kailangan mong gawin sapagkat nagbibigay ito sa tao ng makabuluhang pakikitungo sa lipunan na kung saan ang bawat nakikilahok ay dapat tumupad sa kanyang tungkulin para sa kabutihang panlahat. Ayan. Pag sinabi natin pakikilahok, nagjo-join ka, di ba? So pag nag-join ka, may tungkulin ka at kailangan gawin, kailangan mong sundin. Kasi hindi ka naman pwedeng mag-join doon na hayahay ka lang, no? Kailangan meron kang gawin, no? Para sa grupo na yon. Alam ko sa inyo may mga groupings kayo, di ba? Sa mga ibang yung mga subjects. At sa atin po, sa ESP, magkakaroon tayo yan by 3rd and 4th quarter. So yung sa groupings na yan, pag nakilahok ka, meron kang responsibility na makinig, alamin ano yung mga bagay na kailangan ng grupo. Kailangan mong makibahagi para makamit yung inyong dapat gawin, yung goal, no? Ang sabi nga dito, ang pakikilahok ay isang tungkulin na kailangan mong gawin sapagkat nagbibigay ito ng makabuluhang pakikitungo sa lipunan na kung saan ang bawat nakikilahok ay dapat tumupad ng kanyang tungkulin para sa kabutihang panlahat. Meron din naman yung paglahok para sa karangalan ng grupo, representative siya, di ba? Yan, ikaw ay lalahok sa isang contest, ikaw ay makikilahok, ikaw ay isang representative para sa group. So, ikaw ay isang karangalan, no? Karangalan mo as personal na achievement mo yon, nakilahok ka, hindi ka man manalo, at least nandun ka, no? Hindi naman lahat nakakasali sa ganoon, no? Yun yung iyong naging makabuluhan yung buhay mo dun sa pagkakataon na yon. Ang pakikilahok? So ito po ay ang pagkamit lamang kung kinikilala ng tao ang kanyang pananagutan. Mula dito makakamit ang kabutihang panlahat. So sa atin po, meron tayong pananagutan, no? At ito ay yung pagkakaroon ng kabutihang panlahat. Mula sa pakikilahok, nahuhubog ang ating buong pagkatao, napupukaw ang ating damdamin, at kaisipan na siya ay kasangkot at kabahagi ng kanyang lipunan sa pagpapalaganap ng pangkalahatang kabutihan. Katulad nito, itong ating pong pag-aaral, dun sa mga sumasagot, salamat kasi kayo ay tunay na nakikilahok, no? Tumataas kayo ng kamay, kayo ay nais nyo pong talagang matuto, no? So ito ay dito ka nahuhubog ang iyong pagkatao. So dahil sa iyong pagiging kabahagi, mas naiintindihan mo yung purpose, kahalagahan ng iyong sarili. May mga antas o level or step ng pakikilahok. Yan. Siyempre, pag ikaw ay magjo-join o makikilahok, may mga step by step kang dapat gawin. So, sino po ang nais magbasa ng first and second step level? Benedicto. Impormasyon. Matuto siya magbahagi ng kanya nalalaman o nakalap na impormasyon. Makatulong ito upang madagdagan ng kaalaman ng iba. Konsultasyon. Ito ay mas malalim na impormasyon. Ito ay bahagi na kung saan hindi lang ang sarili mong opinyon o idea ang kailangang mangibabaw.
kundi kailangan pa ding makinig sa mga puna ng iba na maaaring makatulong sa pagtatagumpay ng isang proyekto o gawain. Okay, salamat. Maris, dito sa ating pong pinag-aaralan, nakita natin no, na pag nag-join ka pala, kailangan alam mo yung sinasalihan mo. Baka naman hindi mo naman yon skills or baka may mga bagay na ito pala ay hindi makakabuti sa'yo. So, hindi lahat ng pagkakataon kailangan mo makilahok, no? So, kailangan alam mo yung impormasyon. Magkalap ka muna. Ito ba ay makakatulong sa'yo pag nakilahok ka? So, yun yung mga bagay na kailangan mo. Matututo ka ba dito? So, kailangan mong alamin, kailangan mo ng kaalaman, no? At gayon din, siyempre, pag makikilahok ka, ano ba yung maitutulong nung gagawin mong paglahok, pagsali? Ito ba'y makakatulong sa iyong sarili o magbibigay lang sa iyo ng pagod or mga bagay na hindi tama sa iyong sarili, no? Imbis na ikaw ay maka-impluwensya ka, baka ikaw ay ma-impluwensyahan ng masama. So lagi natin kung tatandaan yung ikabubuti natin. Konsultasyon, mag-consult ka din, magtanong ka, kumusta yung itong grupong ito, kumusta itong ganitong, halimbawa ito po ay contest or ito ay isang organisasyon. Ayan, ano ba yung maitutulong ko sa organisasyon na ito, itong proyekto na ito, ganyan. So, ito ay mas maganda na nagkakaroon ka ng idea sa iba na nakilahok na. At mas maganda doon yung alam mo na agad na may magandang maidudulot itong paglahok mo. So, yung katagumpayan ng proyekto para sa iyong buong pagkatao at para din sa iba. Number 3 to 5, pakibasa. Sinong nais mo basa? Step 3 to 5. Moneda. Sama-samang pagpapasya. Sa pagpapasya, kinakailangan isaalang-alang ang kabutihang maidudulot nito, hindi lamang sa sarili kundi sa mas nakakarami. Sama-samang pagkilos. Hindi magiging matagumpay ang anumang gawain kung hindi kikilos ang lahat. Pagsuporta. Ang isang gawain kahit ito ay mahirap ay napapadali kung ang bawat isa ay nagpapakita ng malasakit dito. Eto, minsan sa grupo, di ba, minsan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, lalo tigit ngayon nung face-to-face kayo, siguro pag nag-groupings kayo, medyo meron na hindi pagkakaunawaan. Paano pa kaya kung online ng inyo pong pag-group, di ba? So, kailangan, anong first step na gawin niyo? Ano ba yung objective na inyo pong group na gagawin? Ano yung mga gawain? Ano ba yung dapat yung mga tapusin? Tapos, tsaka nyo magpapasya kung ano yung mas magandang gawin. Tapos magde-delegate ng task. Dapat doon sa mga binigyan ng task, kailangan gawin nila yung task. Pero minsan kasi sa grupo, may mga binigyan talaga ng task na hindi nagagawa yung kanilang mga task. Kaya maging matalino din tayo kapag pumipili tayo ng leader at pumipili tayo ng mga de-delegate ng task, no? Kaya kailangan mo ding makiisa din, no? Sama-samang pagkilos, hindi pwedeng, ito na yung task ko, ito lang yung gagawin ko. Pwede ka rin namang magbigay ng idea at makatulong pa sa iba upang mapadali iyong gawain. Sabi dito, sama-samang pagkilos at suporta. Ibig sabihin, imbis na, kasi alam ko, ito yung result nito is magandang grado kapag kayo nag-groupings, di ba? Kung gusto nyo magandang grado, kailangan magtulungan, kailangan mag-support system, di ba? And this one is volunteerism. Anong pagkakaiba nitong pakikilahok at saka yung volunteerism? Yung pakikilahok kasi merong yung personal na nais ka. Pero yung volunteerism, ang nais mo ay makatulong sa iba. No? Hindi siya personal. No? Ang volunteerismo ay para sa iba. Ang volunteerismo ay isang paraan ng paglilingkod at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at sa lipunan. Yan. So, ibig sabihin ito yung pagbibigay ng sarili na hindi naghahangad ng anumang kapalit. Ito ay marami ding katawagan tulad ng bayanihan, damayan, kawanggawa o bahaginan. Naiaangat ang pagkatao ng tao at nagiging mapanagutan siya sa kanyang lipunan na nagiging daan tungo sa kabutihan ng lahat. Bakit ba kailangan ang walis tingting ay nakabungkos?
Sa tingin ninyo, sinong nais sumagot? Bakit kailangan ang walis tingting ay nakatali ng sama-sama? Okay. Ma'am, Sige po. para po mapadali po yung gawain. Para mapadali ang gawain. Tama, kasi ang isang tingting, makakawalis ba ang isang tingting? Hindi, di ba? So, kailangan marami at kailangan nakabungkus sama-sama. Gayan din po yung volunteerismo. Hindi pwedeng isa lang. Kailangan buo. Pag nagboluntaryo, kailangan sama-sama. Ako po ay bunga ng Red Cross volunteer. Nung ako ay nag-aaral pa lang ng kolehiyo, kasabay sa aking pag-aaral, ay nag-volunteer po ako sa Red Cross. Hindi lang dahil sa ang boyfriend ko po ay nasa Red Cross, bagkos ito rin po kasi yung dahilan at purpose ko din po ay makatulong sa iba. So hanggang sa makagraduate ako ng kolehiyo ay pinagpatuloy ko yung pag-volunteer as community volunteer. So ako po ay disseminator ng AIDS tsaka kasi uso pa nun kasi yung mga premarital sex talaga. Actually, ngayon pa rin naman, no? Yung talagang yung pinakamataas yung level nung panahon na iyon, nung mga 90s. So yun po, no, ako po ay nag-volunteer to disseminate HIV/AIDS, tsaka yung pagtulong at disseminate din ng information about health and sanitation. So kapag nag-volunteer ka, wala kang hinihintay na sweldo ka. No? Ito ay kusang loob kasi gusto mo maging part ng paglilingkod sa kapwa at sa lipunan. At napakasarap kasi na makita yung kanilang ngiti, lalo tigit pag kami nagre-relief operation sa mga less fortunate children, yung walang mga pamilya na iniwan sa bahay ampunan at mga matatanda na wala talaga silang dumadalaw sa kanila. Yung presence mo, yung pagbigay mo sa kanila ng simple na kaligayahan sa simpleng panahon, maiksing panahon, ay nakalimutan na nila yung problem. Tapos yung ngiti, yun na yung sweldo, yun na yung reward. At yan yung volunteerism, no? Iba po kasi yung pakikilahok ang pina-achieve, meron kang personal achievement dun yung purpose mo sa sarili mo. No, siguro manalo or magkaroon ng magandang grado para yun sa sarili mo. Pero dito, pag nag-volunteer ka, ito ay para sa iba. No, yung purpose mo makatulong sa iba. Ang mga kabutihan ng volunteerismo, nagkakaroon ng kasiyahan ang isang tao kapag siya ay naglilingkod. Nagkakaroon siya ng personal na paglago, nagkakaroon siya ng kontribusyon o bahagi sa pagpapabuti ng lipunan, nagkakaroon siya ng pagkakataon na makabuo ng suporta at relasyon sa iba, at nagkakaroon siya ng panahon na higit na makilala hindi lamang ang iba kundi pati ang kanyang sarili. So dahil dito nagiging dumadami kasi yung lumalawak ang iyong friends, no? Ito lang dapat yung friends mo, di ba? Sa school lang. Pero because nagpupunta ka sa mga nagvo-volunteer ka, lumadami yung mga taong nakikilala mo. At isa din yan sa panahon ngayon ng nagkaroon tayo ng mga sakuna, di ba? Sino ba sa inyo nag-volunteer na mag-relief operation? Sino nag-volunteer sa inyo na tumulong? Yan. O kaya mag-feeding, no? O kaya kasi usually ang pag-volunteer natin sa church, no? Yan. Ayan, nag-volunteer ka kasi magaling kang tumugtog, no? Magaling kang kumanta. Yan. So, yan po yun. Pag-volunteer na, ang accomplishment ito ay para makatulong sa iba. Yes, dalawa na lang slide. Matatapos na tayo. Pagkakaiba ng pakikilahok sa volunteerismo. Sinong nais magbasa? Benedict? Sa pakikilahok, nagiging konsiderasyon ang personal na interes sa tungkulin. Kailangan mong gawin dahil kung hindi, mayroong mawawala sa iyo. Sa voluntarismo, kung hindi mo ito gagawin, hindi ka apektado, kundi iba na hindi mo tinulungan. Kung ikaw man ay managot, ikaw ay mananagot sa iyong konsensya sapagkat hindi ka tumugon sa pangangailangan ng iyong kapwa. Hindi lahat ng pakikilahok ay may aspekto ng voluntarismo, pero lahat ng voluntarismo ay may aspekto ng pakikilahok. Ayan, malinaw na malinaw, no? Na
kapag hindi ka daw nag-volunteer o hindi ka tumulong, no? Nagpasya, no? May pananagutan kasi yung konsensya mo yung mag-uusik sa'yo. Bakit hindi mo siya tinulungan? Nakita mo Sa na, USP. Pwede yan. di ba, Hindi po, Ivan? malaman yun eh. Ivan, nandiyan ka. Hindi po. Napapabasa. Ayan, si Aninias. Okay? So, kailangan po natin na isipin na tayo po ay may responsibilidad para sa iba. At kailangan mong gawin ang iyong tungkulin, no? Ayan, sabi nga, hindi lahat ng pakikilahok ay may aspekto ng volunteerismo. Pero lahat ng volunteerismo ay may aspekto ng pakikilahok. Ibig sabihin, pag nag-volunteer ka, nakilahok ka na. No? Pero hindi lahat ng pakikilahok nag-volunteer ka. Kasi alam ko, pag nag-join kayo sa group, hindi naman lahat nagtatanong, ako na yung gagawa niyan, ako na yung nagagawa niyan, hindi kayo nag-volunteer na gano'n, di ba? Ibig sabihin, magkaiba talaga yung pakikilahok sa volunteerismo. Ano yung 3 T sa pag-volunteer? Ito, mahalaga to. Yung time, talent, and treasure. Kapag naliligaw ka din, kailangan mo ng time, talent, and treasure. Ha? Kapag ikaw ay may minamahal, kailangan mong gawin yung iyong talento kasi kailangan mo din siyang pasayahin, di ba? Yan. Pag may mahal ka, kailangan mong maging creative. Diba? Lumalabas yung, because of you are inspired, lumalabas lahat ng mga talento. Pagkanta, pagtula, pagkasulat, diba? Ganon din sa pag-volunteer because you want to help others, lumalabas yung iyong spirit of volunteerism, nag-offer ka ng effort ng yung time. Kasi kahit na, halimbawa, ito yung time mo para magpahinga because gusto mong tumulong, yung time na pagpapahinga mo, ibinibigay mo na lang doon sa iyong pagtulong. Diba? Yung talento mo, halimbawa magaling kang magluto, so sumasali ka doon sa feeding program at ikaw yung nag-volunteer. At yung treasure, syempre, pag nag-volunteer, maraming pagkakataon talaga na yung pamasahe, hindi naman ikaw sinusweldohan, yung mismong binibigay, halimbawa relief goods, yan ay treasure na binibigay mo ng buong puso. Kasi alam mong may nangangailangan. At alam mong kahit gaano kaliit, mahalaga ito kung kusang loob na binibigay sa iba. Kasi meron tayong paninindigan na kapag tayo po ay nagbigay, tayo din ay yan. Kasi ang sabi natin, do unto others what you want others do unto you. Hindi kung gusto mo gawin sa iyo, gawin mo din sa iba. Diba? Napakimute yung iyong microphone. Sabi ni Sir Aileen, tapusin yung music at art. Sino ba yun? Aninias, pakimute yung iyong microphone. Yan. Next natin. So, naintindihan na natin, no? Yung 3 T's ay time, talent, and treasure. Yan. At sa 3 T na to, o T's, ay makikita natin ang pakikilahok sa volunteerismo ay dapat ginagawa ng buong husay. Kapag nag-volunteer ka, responsibility mo, ibigay mo yun ng buong puso. At syempre, gusto mo kasi masiyahan ng iba. Dahil alam mo nga na may pananagutan ka sa iba. At sinasabi ng Diyos na anumang bagay na gawin mo nga sa pinakamaliit mong kapatid ay sa akin mo na rin ginagawa. Sabi sa scripture, di ba, ano man ang ginawa mo sa mga tao na nakapaligid sa iyo, sa akin mo din ginagawa. So that's the na parang hamon sa atin, ang challenge sa atin na kailangan nating gawin yung love. Hindi pwede kasing love na sinasabi mo lang eh. Yung love, kailangan ine-express mo by works. Yan. This is our recitation. This is our performance task for today. Hindi siya takdang aralin kasi hindi naman tayo face-to-face. So ito ay recitation or performance task ninyo. So ang gagawin nyo sa performance task ninyo, sa messenger, ipapasa nyo po yung sagot nyo dito sa 2 tanong na to. Ano ang pinagkaiba ng pakikilahok sa volunteerismo? At magbigay ng halimbawa. Halimbawa ako, no?
meron akong talent na kumanta. So, i-volunteer ko, magko-concert for a cause, o a band for a cause. Yan. So, mag-join ka, mag-volunteer ka para makatulong sa iba. Yung pakikilahok naman, somehow gusto mong maging manalo sa isang contest at ikaw ang magre-represent, yan. Or katulad ng mga nagiging tanyag na mga sports ano natin, di ba, yung sa basketball, sila ay nagjo-join sa ganyan para panlaban sa ibang bansa. Ganyan sa ating mga paaralan, di ba, meron tayong mga contest na panlalawigan, di ba? So nagjo-join tayo sa mga contest na yan kasi what is our purpose? Para tayo po ay magtagumpay, mabuo yung sarili natin kasi yun yung ating passion, yun yung ating talent at lalo pang lumago yun. So personal kasi yung pakikilahok. Paano mo gagamitin ang talento sa iyong pagsasagawa ng pakikilahok at volunteerismo? Example, halimbawa, ikaw ay marunong ding tumugtog, so pwede kang mag-volunteer sa church as a musician. So may mga gano'n, no? Paano mo gagamitin yung talent mo, no, as an individual sa volunteerismo. So if you want to achieve this performance task, ipasa nyo po sa aking messenger,